Lilimitahan ng COMELEC ang substitution para sa mga kandidato sa eleksyon 2025 at isasabay na ang deadline nito sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi bago ang konsepto sa eleksyon na kung tawagin ay placeholder, kung saan ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy ay magwi-withdraw at papalitan ng isang kapartido na nagpahuli sa pagdedeklara. Ito ngayon ang gustong limitahan ng COMELEC para sa darating na eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaprobahan ng COMELEC and Bank ang panukala niyang isabay ang deadline para sa withdrawal at substitution sa huling araw ng filing ng candidacy. Sa mga nagdaang eleksyon kasi, binibigyan ng mas mahabang panahon ang pagpapalit ng mga kandidato. Para hindi nalilinlang ang sambayanan. Kung talagang nagnanais ka na magbigay ng iyong serbisyo sa publiko, hindi po ba mas maganda kung talagang desidido ka, ilatag mo na kaagad, mag-file ka na kaagad ng kandidatura. Matatandang isa sa mga nag-withdraw ng kandidatura noong 2016 elections, si Martin Dino. Makalipas ang mahigit sa buwan, naghain ng kandidatura si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang substitute ni Dino. Pumalit naman sa kanya bilang kandidato sa pagka-mayor ng Davao City ang kanyang anak na si Sara Duterte. Sa 2025 elections, papayagan na lamang ang substitution para sa nag-withdraw na kandidato hanggang October 8 na siya ring huling araw para sa filing ng Certificate of Candidacy. Pero pwede pa rin namang mag-substitute kung sakaling namatay o na-disqualify yung kandidato. Pero pwede pa rin magkaroon ng substitution kung ang reason ay dahil namatay yung kandidato o dahil na-disqualify ang kandidato, basta yung papalit ay parehas ang family name at belonging to the same political parties. Ilalabas daw ng COMELEC ang resolusyon kaugnay sa bagong polisiya sa substitution sa susunod na linggo. Makabubuti raw ito dahil mas mapapaaga ang paggawa ng listahan ng mga opisyal na kandidato.